Magandang hapon mga bata! Muli, ako si Judith Milyang, ang inyong magiging guro sa asignaturang Pilipino sa ika-4 na baitang. Mga bata, tayo muna'y manalangin. Iupo natin ang ating mga ulo at ibigay natin ang ating presensya sa ating Panginoong Hesus. Pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Mga bata, kumusta kayo ngayong araw na ito? Mabuti. At ano naman ang ginawa niyo kagabi? Kayo ba'y nag-aral sa inyong mga leksyon? May narinig ako na nag-aral sa kanilang mga leksyon. May narinig naman ako na nanood ng teleserye. Okay, sige. Lagi kong ipaalala sa inyo, mga bata, ang ating mga alituntunin. Dapat ay sundin niyo ito sa araw-araw sa oras ng aking klase. Nang sa ganun ay maging maayos yung ating talakayan. So, unang alituntunin, umupo ng maayos at makinig sa guro. Lahat na ba ay nakaupo ng maayos? May nakita pa akong hindi nakaupo ng maayos, si Richard at si Mario. Mario, pwede ba umupo na ng maayos at saka pakiayos na rin ang inyong camera kasi parang nakatagilid. Okay, maraming salamat sa inyo. Okay. Pangalawa naman, kung nais magsalita o sumagot, itaas ang kanang kamay at hintayin tawagin ng guro ang pangalan. Yun. So, nais magsalita o sumagot, itaas ang kanang kamay at hintayin tawagin ng guro ang inyong pangalan. At sa pangatlo naman, nanatiling naka-off ang inyong microphone sa inyong cellphone o ibang gadget habang nagtalakay ang guro upang maiwasan ang anumang ingay. So, i-on nyo lamang mga bata ang inyong microphone kung nais nyo magsalita o di kaya'y tawagin ko kayo upang kayo ay sumagot. Naintindihan? Okay. At ang pang-apat naman, nanatiling nakabukas ang camera hanggang matapos ang aralin. So, ipinagbabawal ko mga bata ang naka-off cam upang tayo magkaintindihan sa ating mga sasabihin. At higit sa lahat, gusto ko kasi na makita ko ang inyong mga hitsura kasi nga, kay ganda ninyo at kay gwapo ninyo ngayong araw na ito. Katulad ni teacher, di ba? Blooming si teacher ngayon. Ayun. O, sinong sangayon? Sinong hindi sangayon? Okay, salamat. Narinig ko lahat na parang sang-ayon. O, di ba? Katulad kayo ni teacher na blooming sa araw na ito. O, di ba? Kaya gusto kong makita ko palagi ang inyong hitsura habang tayo nagtalakay hanggang matapos yung ating aralin. Naintindihan ba mga bata yung ating mga alituntunin? Maaasahan ko ba na inyo'y sundin ito? Okay, salamat ng marami dahil narinig ko sa aking mga mag-aaral na mababait na susundin ang aking mga alituntunin. At salamat nga pala sa mga magulang, mayroon akong nakita ng mga nanay na tumabi sa kanilang mga anak. Salamat sa inyong paggabay sa inyong mga anak. Okay, so tayo magpatuloy sa ating tatalakayin. Tayo muna'y magbalik-aral mga bata bago tayo dumako sa ating bagong aralin. Di ba narinig ko kanina na mayroong nag-aaral sa kanilang mga leksyon kagabi? So sige nga, sinong nakaalala kung ano yung tinalakay natin kahapon?
Sige nga, Jessa. Tama. Ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa kwentong epikon na pinamagatang Labaw Dunggon. Na kung saan mga bata si Labaw Dunggon ay pangilan siya sa magkapatid. Tama, siya ay panganay sa 3 magkakapatid. At ano-ano nga ulit yung mga katangian ni Labaw Dunggon? Magbigay nga ng isa. Sige, magsimula tayo kay Mario. Magaling. Si Labaw Dunggon ay makisig. Ano pa? Sige nga, Joben. Tama, si Labaw Dunggon ay malakas at mayroon din siyang katangian na kung saan ay madali siyang ibigin ng mga babae. Kaya nagkaroon siya ng 2 asawa. Ngunit ito lamang ay kwentong epiko mga bata na kung saan ipikat ang isip na may akda. So naintindihan ba mga bata yung ating tinalakay kahapon? Wala na ba kayong mga katanungan? May katanungan pa ba para sagutin naman ni teacher? Sigurado na ba kayo? Okay, so narinig ko na malakas na naintindihan naman. Okay, so ngayon ay dadako na tayo sa ating tatalakayin. Ngunit mayroon muna akong ipapakita sa inyong mga bata. Okay. Pamilyar ba kayo sa mga larawang ito? Sinong pamilyar? Sige nga, magtaas na ng kamay sa unang larawan. Aha, tila, lahat atay tumaas ng kamay. So, ibig sabihin, pamilyar kayo sa larawang ito. Itong pangalawa naman, pamilyar ba kayo? Sige nga, magtaas ng kamay kung sino ang nakakilala nito. May ilan lang na nakakilala. So, mas marami ang mas nakakilala sa unang larawan. Sige nga, sino nga ulit? Sino nga ulit ang nasa larawan na ito? Tama, si Min Mendoza at si Alden Richard. Sila yung tinaguriang love team ng Aldab Nation. So sa larawang ito, nagpapakita ng lambing sa isa't isa. So ibig sabihin, maaring sa totoong buhay ay sila ay magkasintahan o di kaya'y nag-iibigan. At sa pangalawa naman, sino yung nagtaas kanina, yung nakita ko na nakakilala dito? Ayun, si Mary Grace. Sige nga, banggitin mo nga, Mary Grace, kung ano ang mga pangalan sa larawang ito, kung sino-sino ang mga ito. Tama. Si Romeo and Juliet. Sila din yun ay magkalagting sa pelikula. At nakita nyo dito mga bata, sila ay nagpapahiwatig ng lambing din at di kaya sila din ay nag-iibigan. At sa tingin nyo mga bata, mayroon ba kayong ideya kung bakit kaya ito yung aking mga pinakita sa inyong hapon na ito? Okay, wala. Sige. Alam niyo mga bata, kaya ito yung pinakita ni teacher sa inyo dahil mayroon itong kinalaman sa ating bagong aralin ngayon. So, interesado ba kayong malaman kung ano kaya ang ibabahagi ni teacher ngayong hapon na ito? Okay, parang excited. Narinig ko na parang excited ang lahat na malaman kung ano ang ibabahagi ni teacher. So ngayong hapon na ito mga bata ay ating tunghayan, ating pakinggan ang isang uri ng kwentong bayan na ang alamat ng saging. Ayun, so ang mga larawang iyon ay mayroon itong kinalaman sa kwentong ito. Ngunit, alamin muna natin kung ano yung
alamat upang sa ganun ay mas maintindihan ninyo kung ano ang ibig sabihin ng alamat. Abigail, maaari mo bang basahin, Abigail, sa screen kung ano yung kahulugan ng alamat? Okay, salamat, Abigail. Okay, muli, babasahin ko muli. Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. So, ibig sabihin daw mga bata, ang alamat ito ay nagsasalaysay daw ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. So tulad na lamang nitong ang alamat ng saging ay mayroon itong pinagmulan. Kung bakit tinatawag itong saging. So interesado ba kayong malaman ang buong kwento na ang alamat ng saging? Okay. Excited na ba ang lahat? Okay, narinig ko na parang excited na talaga. Okay, bago muli, ititis muna natin ang ating mga audio, ang ating internet connection, kung maayos ba. Nang sa ganun ay mas maintindihan natin ang ating mga sasabihin at mapakinggan nyo ng maayos yung aking boses. Dahil ito yung pinakamahalagang parte sa ating tatalakayin ngayong hapon na ito. So, maayos ba ang aking boses? Maayos ba ang inyong mga internet connection? Okay, maayos naman. Sige, pagpatuloy natin. Babasahin ni teacher ang kwento at pakinggan nyo ito at unawain nyo rin. Okay? Okay. So muli mga bata, ang pamagat ng kwento ay ang alamat ng saging. Sa isang malayong lugar ay may dalawang magkasintahan na tunay na nag-iibigan. Sila si Aging at Juana. Ayun, so sa makikita natin dito mga bata, mayroon daw dalawang magkasintahan na nag-iibigan. Ano nga ulit ang mga pangalan nila? Sino-sino nga sila? Tama, si Aging at Juana. Sila yung dalawang magkasintahan. Ngunit, sa kabila nito ay tutol lang naman yung Juana na si Mang Juan. Kaya't lihim lamang siyang nakikipagtagpo kay Aging. So, mayroon bang pagsang-ayon sa magulang ni Juana na si Mang Juan? Wala itong pagsang-ayon. Naging tutol ito sa kanilang pag-iibigan. Kaya't lihim lamang na nakikipagtagpo si Juana kay Aging. Ngunit minsang nakipagtagpo siya kay Aging ay nasundan siya ni Mang Juan. Kaya't nang magkita ni Mang Juan ay nagsiklab siya sa galit. Ayun, so ano ang reaksyon ni Mang Juan dito mga bata? Nung nalaman niya, nung nasundan niya na lihim pala na nakipagtagpo si Juana kay Aging? Tama. Nagsiklab ng galit si Mang Juan. Dahil nga, nalaman nga niya na lihim itong nakipagtagpo sa binata. Yun, alamin natin kung anong ginawa ng kanyang ama. Bigla niyang binunot ang itak na nasa kanyang tagiliran at sinugot ni Mang Juan si Aging. Ayun, ano ang ginawa ni Mang Juan mga bata kay Aging? Magaling. Ito ay sinugod niya. Sinugod niya ng kanyang itak. Kaya ito, makikita natin sa larawan ito na si Mang Juan ay mayroong hawak na itak. Sa pagkabigla ay hindi agad nakaiwas si Aging, kaya inabot ng itak ni Mang Juan ang braso ni Aging at naputol. So ano ang nangyari mga bata sa braso ni Aging? Magaling, naputol ito dahil hindi nga siya nakaiwas kay Mang Juan.
Sa sobrang takot ni Aging ay napatakbo siya papalayo sa mag-amang Juana. Ayun, ano ang ginawa ni Aging, mga bata, sa tagpong ito? Mahusay, ayun. Tumakbo siya papalayo sa mag-amang Juana. Kasi nga, sa sobrang takot niya, dahil sinugod na siya ng itak at naputol ang kanyang braso. Labis ang kalungkutan ni Juana dahil sa mga pangyayari. Ngunit wala na siyang magagawa pa dahil wala na si Aging. Ayun, ano ang reaksyon o ano ang naramdaman ni Juana, mga bata? Magaling. Siya ay nakaramdam ng labis ng kalungkutan dahil sa mga pangyayari. Ngunit wala na siyang magagawa pa daw kasi wala na si Aging. So makikita natin sa larawang ito. Ayun, bakas na tila ay nakatingin si Juana sa malayo. Tinatanaw na lamang niya kung saan si Aging. Kaya't pinulot na lamang niya ang naputol na braso ni Aging at inilibing sa kanilang bakuran. Ayun. Ano ang ginawa, mga bata, ni Juana sa naputol na braso ni Aging? May punto. Iba pang kasagutan. Sige nga, Mary Grace. Tama, pinulot ni Juana ang braso ni Aging. At ito ay, ano ang ginawa niya? Tama, ito ay inilibing niya sa kanilang bakuran. Sa paglipas ng mga araw, ay wala pa rin si Aging. Wala na siyang balita kung ano ang nangyari sa kanya. Ayun. Sa paglipas ng mga araw, mga bata, nagkaroon pa ba ng balita si Juana kay Aging? May punto. Iba pa bang kasagutan? Sige nga, Abigail. Ayun, tama. Wala na siyang balita kay Aging dahil nga sa mga pangyayari. Subalit, sa paglabas ni Mang Juan sa kanilang bahay, ay napansin niya ang isang uri ng halaman na noon lamang niya nakita. Ayun, ano ang nakita ni Mang Juan, mga bata, nung paglabas niya sa bahay? Magaling! Napansin niya ang isang uri ng halaman na noon lamang daw niya nakita. Ayun, alamin natin kung ano kaya ang halamang iyon. Excited na ba ang lahat malaman kung ano ang halamang iyon? Okay. Kaya't dali-dali niyang tinawag si Juana at itinanong kung anong uri ba ang halamang iyon. Ano ang ginawa ni Mang Juan? Tama. Dali-dali niyang tinawag si Juana at itinanong niya sa kanyang anak kung ano ba raw ano ba ang halamang iyon. Laking gulat ni Juana nang makita niya ang tinutukoy ng kanyang ama dahil sa lugar mismo ng pinaglibingan niya ng braso ni Aging, tumubo ang halaman. So, ano ang reaksyon? Ano ang reaksyon, mga bata, ni Juana nang nakita niya ang tinutukoy ng ama? Mahusay, ayun. Laking gulat ni Juana dahil nga mismo doon sa pinaglibingan niya ng braso ni Aging, tumubo ang halaman. Ayun. Ito'y kulay luntian, may mahahaba at malalapad na dahon. May bunga itong kulay dilaw na animoy, isang kamay na may daliri ng tao. Ayun. Paano nyo mailarawan, mga bata, ang halamang iyon na mismo doon tumubo sa pinaglibingan ni Juana? Ayun.
Ito ay kulay luntian. Ano pa? Tama, ito ay mahaba at malalapad na dahon. At ano ang kulay ng bunga nito? Mario. Yes, Mario. Tama, ito ay kulay dilaw na animoy isang hugis kamay ng daliri ng tao. Naalala niya ang kanyang kasintahan at nasambit niya ang pangalang Aging. At sinabi niya na iyan ay si Aging. Ayun. Ano ang naalala? Ano ang naalala ni Juana mga bata sa tagpong ito? Magaling, naalala niya ang kanyang kasintahan, kaya't nasambit niya ang pangalang Aging at nasabi niya sa sarili niya na iyan ay si Aging. Dahil nga, doon nga mismo tumubo yung halaman na pinaglibingan niya. Yung braso ni Aging na naputol, doon niya nilibing sa mismong bakuran at doon din mismo tumubo yung halaman. Kaya nasambit niya ang pangalang Aging at nasabi niya sa sarili na iyan ay si Aging. Kaya mula noon ay Aging ang tinawag nila sa halamang iyon. At sa paglipas ng panahon ay nabago na ang Aging at ito'y naging saging. Ayun. So yun na ang mga bata ang pinagmulan ng saging. At dito nagwakas ang kwento ng alamat ng saging na kung saan ang salitang saging ay nagmula sa pangalang Aging na inibig ni Juana. Ngunit, naging tuto lamang ang kanyang ama at ito'y sinukod ng itak, kaya't naputol ang kanyang braso at inilibing ni Juana sa kanilang bakuran. At nung tumubo ang halaman, mayroon siyang paniniwala dahil nasambit niya sa sarili niya na iyan ay si Aging. Kaya mula noon, yun na ang tinawag niya sa halamang iyon. Tinawag niya itong Aging, ngunit sa paglipas ng panahon, nabago ang salitang Aging at ito'y naging saging. Kaya ito'y naging prutas. So, familiar ba kayo sa saging? Tama. Kumakain ba kayo ng saging? Sinong paborito ang saging? Marami akong narinig na paborito nila ang saging. Ayun, kasi ang saging ay masustansyang prutas. Ayun. So yun pala ang pinagmula ng ang alamat ng saging. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang kwento? Yun, may narinig ako na nagustuhan nila ang kwento. Ayun. Maraming salamat mga bata at nagustuhan ninyo ang kwento. Naintindihan niyo ba ang buong kwento? Okay. Sige, kung naintindihan niyo mga bata ang buong kwento ay magbigay ako ng aktibidad. Pero bago muli ay tatanungin ko muna kayo kung mayroon ba kayong katanungan para sagutin naman ni teacher bago ko ibigay ang aktibidad. Sigurado na ba? Okay, sige. Pagpatuloy natin. Sige. Okay. Sa inyong aktibidad mga bata, basahin natin ang panuto. Sino maaring magbasa? Sige nga Mario, basahin, pakibasa ngayong panuto sa ating aktibidad. Maraming salamat Mario. Okay, basahin ko muli. Sa ating Google Classroom, privadong messages, magbigay ng isa o dalawang pangungusap na aral na napupulot sa kwento.
mayroon kayong 5 minuto upang gawin ito. Naintindihan? So, magsulat kayo, mag-type kayo dito sa ating Google Classroom pribadong messages, 1 o 2 pangungusap na aral na napupulot nyo sa kwento. At bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Naintindihan? Handa na ba ang lahat? Okay, sige. Maaari na kayong magsimula. Okay, tapos na po mga bata. Mayroon na akong nakikita dito na nagsisena ng kanilang mga sagot. Okay, tapos na ang 5 minuto. Okay, nababasa ko na dito ang inyong mga kasagutan. Okay, maraming salamat at nagbigay kayo ng partisipasyon sa ating aralin ngayon. So, tayo muna ay magbalik-aral sa ating tinalakay ngayong hapon na ito. Ano nga ulit ang pamagat ng kwento? Yes. Sige nga, Jessa. Tama. Ang pamagat ng kwento ay ang alamat ng saging. Sino-sino naman ang tauhan sa kwento? Magbigay nga ng isa. Sige nga, Abigail. Tama, si Aging. Sino pa? Tama, si Mang Juan. At sino pa yung isa? Tama, si Juana. At sino ang makapagbigay ng kahulugan ng alamat? Ay, sige nga, Mary Grace. Nagtaas ng kamay si Mary Grace. Magaling. Ayun. So, ang alamat, ito ay isang uri ng kwentong bayan o panitikan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng bagay-bagay sa daigdig. Ayun. Ilarawan naman ang halaman na tumubo sa bakuran ni Mang Juan at Juana. Magbigay ng isa. Tama, ito ay kulay luntian. Ano pa? Tama, ito ay mayroong mahaba at malalapad na dahon. At ito ay kulay dilaw ang kanyang bunga. At alam niyo ba mga bata, mapapansin niyo ba sa dulo ng puno ng saging ay mayroon itong hugis puso. Mayroon itong hugis puso, di ba? Ito ay kulay luntian. Alam niyo ba mga bata na iyang puso na iyan, ito ay yun ang simbolo ng pagmamahal ni Aging kay Juana. Dahil kahit wala na siya, ay tumubo pa rin ang kanyang pagmamahal kay, sino nga ulit yung kanyang inibig? Magaling, si Juana. Ayun. So yung puso na yun, yung nasa dulo ng saging, na kulay luntian, yun ang maari ang pag-ibig ni Aging kay Juana na kailanman ay hindi nawawala. Ayun. Sa tingin ninyo, nagpapahayag ba ng pag-ibig ang kwento, ang alamat ng saging? Tama, ito ay nagpahayag ng pag-ibig. Kagaya na lang ng sinabi ko ngayon na iyong puso na iyon na nasa dulo ng saging ay nagpapahiwatig ng pag-ibig ni Aging sa kanyang minamahal na si Juana. Ayun. At ano ang aral na napupulot niyo sa kwento? Sige nga, magsimula nga tayo kay Mario kung ano yung tinype mo kanina sa privadong messages natin, Mario. Pakibanggit mo ulit sa mga kaklase mo. Tama, ayun, dapat ay huwag tayong padalos-dalos sa ating mga desisyon. Dapat ay magkaroon tayo ng pagtitimpi sa ating sarili.
Ayun, so dapat maaari nating pigilan yung ating mga galit sa ating sarili upang hindi tayo magkasakit sa ating kapwa. Katulad na lamang ng ginawa ni Mang Juan sa kasintahan ni Juana. Nang hindi siya nakapagpigil, nagsiklab yung kanyang kalip, ay naputol niya, initak niya ang braso ni Aging. Ayun. Ano pa? Ano pang aral na napupulot niyo sa kwento? Sige nga, Florabel. May punto. Iba pa bang kasagutan? Sige nga, Abigail. Tama, ayun. Dapat ay makinig tayo sa ating mga magulang. Lalo na ngayon, nasa murang edad niyo pa, ay dapat talaga na makinig kayo sa inyong mga magulang. Bawal muna yung mga crush-crush, bawal muna yung mga pag-ibig-pag-ibig na iyan dahil kayo ay mga bata pa. So, dapat ay makinig palagi sa mga magulang at dapat ay atubagin ninyo ang inyong pag-aaral. Okay. Mga bata, naintindihan ba? Wala na bang katanungan bago ako magbigay ng maikling pagsusulit sa inyo? Sigurado na ba? Sige, lahat naman ay narinig ko na naintindihan. Sige, so magbigay na ako ng pagsusulit sa inyo. Okay, sa panuto, sa isang kalahating papel, kopyahin at piliin sa hanay B ang salita na nauugnay sa hanay A. Isulat sa patlang ang tamang sagot. So, dito sa pangalawang slide. So, dito sa hanay A, piliin dito sa hanay B ang mga salitang nauugnay sa bawat sa unang bilang, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang-lima. Naintindihan ba? Okay. At pagkatapos nito ay ipipiin nyo sa akin sa aking messenger. So mayroon pa tayong natitirang 15 minuto. So gawin nyo ito mga bata. So bago mag alas 3 ng hapon, kailangan ay naipasa nyo na ito sa akin. Maliwanag? Naintindihan ba? Okay. So, para naman sa inyong takdang aralin, basahin ang isang halimbawa ng maikling kwento na pinamagatang Si Daga at si Leon sa pahina 12 hanggang 14 at sagutan ang aktibidad sa pahina 15 sa inyong aklat. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. At bukas din muli, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, ay pipicturan nyo ito at isisend nyo rin sa aking messenger. Naintindihan? Okay, may katanungan pa ba bago tayo magwakas sa ating bagong aralin ngayon? Wala na? Sigurado? Okay, sige. Kung wala na kayong mga katanungan, ako'y magpapasalamat sa pagbigay ninyo ng partisipasyon. Nakikita ko sa inyo na kayo ay sumunod sa mga alituntunin ko. Maraming salamat, pati na rin sa mga nanay na tumabi sa kanilang mga anak. Maraming salamat sa inyong mga nanay. At muli mga bata, paalam. Maraming salamat.